Tumayo po ang lahat para sa oración. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihing nilalang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, asihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at ayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kaniyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Carlos Borromeo, isang obispo. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nahaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami,
Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin, ngayot na tisod ang Israel, ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Nang sa gayoy, mangibulos sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa kalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ni ating pong itutugon. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ulitin po natin. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan, pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaong masasamay, mahulog sa hukay nila. Tugon. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yung mga hirang niya'y hindi niya tatalikuran. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Tugon. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan? Nitong aking Panginoon, marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay, kapag aking nagunitang ang paakong dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos,
Ako'y tumatatag. Tugon. Ang pooy di tatalikod, sa kanyang hirang na lingkod, tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ng Diyos, hallelujah. Purihin ng Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at dooy malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Borromeo. Siya po ang nagtatag ng napakaraming seminaryo kung saan ang mga lalaki ay huhubugin, sasanayin para sa buhay ng pagpapari, para sa misyong magpahayag ng mabuting balita. Pero dito po, ang hinahangad ay hindi lang tayo basta maturuan ng mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Hindi lang isip, hindi lang karunungan, kundi maging ang puso ay dapat nahuhubog dahil ang isip at ang puso na nakauunawa ng lubusan, nakaiintindi, ay siya talagang nagiging ganap sa kanyang pagpapahayag ng kanyang misyon, ang ipakilala ang Panginoon. At atin pong balikan ang mga mensahe sa atin ng Panginoon sa mga narinig nating pahayag mula sa Ebanghelyo. Nung Lunes, naroroon din si Jesus kasama ang mga Pariseyo at minamanmanan o nag-aabang sila sa kung ano ang gagawin ni Jesus dahil ito ay araw ng pamamahinga. At doon ay merong isang lalaki na nangailangan ng tulong. Kung kaya, sabi ni Jesus, hindi ba dapat siya ay kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Ibig sabihin, pinapaalala sa atin na ang paggawa ng mabuti, ang pagiging mabuti sa kapwa
ay walang hinihiling na araw o sinasabing araw o oras. Kapag hiningi ng pagkakataon, kahit araw ng pamamahinga, kung kaya natin tumulong, tumulong tayo sa kapwa. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo sa kanyang patuloy na pagtuturo, no? Kasi yung simula po noong Lunes, siya po ay nasa sinagoga, kasama po yung ilang mga tao. At ang pinaliwanag ni Jesus, ano ba ang katulad ng paghahari ng Diyos? At gumamit siya ng 2 talinghaga. Sabi niya, ito ay katulad ng butil ng mustasa at ganun din naman, katulad ito ng libadura na inihahalo ng isang babae sa kanyang ginagawang tinapay. Maliit lang. Kung gusto natin maranasan ang paghahari ng Diyos, yung mga little things, mga maliliit na bagay, hindi natin dapat kaligtaan. Kaya nga nung Lunes, no, hinawakan niya yung lalaki at gumaling. Yung simple touch, no, ay malaking bagay na nagagawa. Yung paghimas, yung paglambing, yung mga salita, ito yung mga maliliit na bagay lamang na talagang kapag ginawa natin, mararanasan natin ang kaharian ng Diyos o yung langit, no, heaven na sinasabi. Nung Miyerkules naman, ang sabi ni Jesus, magdiwang kayo at magalak. Hindi dahil marunong na kayo, hindi dahil matalino kayo, kundi ang sabi niya, dahil malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya wag nating isipin na wala lang o hindi pinapansin ng Diyos yung ginagawa mong kabutihan na hindi nakikita ng mga tao dahil ito ay nakikita ng Diyos. Nung Huwebes, ang sabi ni Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ginunita natin yung mga yumao natin mga mahal sa buhay. Isang araw, tayo din ay mapapabilang sa mga yumao na. Sa ngayon, ay pagsumikapan natin na kilalanin at manalig kay Jesus. Nasa Kanya ang kaligtasan. Kahapon, sa pagpapatuloy ng kanya pong pakikipag-usap sa mga Pariseo, ang sabi niya, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Diba, pabalikan natin, no? Noong Lunes, nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Nagmamanman yung mga tao. At ngayon, ito yung ibinato niya doon sa mga nakakaalam ng batas. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Hindi po nakasagot ang mga Pariseo. Kaya ngayon, tandaan po natin, no? Sabi ni Jesus, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Huwag natin pong pairalin na maging sa katungkulan natin, maging sa simbahan, no? Yung tinatawag natin na entitlement. So, hindi lang basta entitlement, kundi self-entitlement. Yung gusto natin, laging tayong mayroong espesyal na pagtrato. Gusto natin meron tayong, yung bang kinukuha natin, no, ng kusa yung isang posisyon o isang karangalan na hindi naman dapat sa atin. Ang tawag doon yung self-entitlement. Na dahil ako ay membro ng simbahan, dapat espesyal sa akin. Dahil ako ay membro, no, naglilingkod sa simbahan, kailangan may special treatment sa akin.
nagdidemand, no? Nagdidemand no ng isang karangalan, nagdidemand ng palakpak, nagdidemand na pansinin siya. Hindi yon nakakaligtas sa Diyos. Sa mata ni Jesus, hindi yon kaaya-aya. Hintayin mong iangat ka. Hintayin mong papurihan ka. Huwag mong i-demand. Sabi, mapapahiya ka. Yung pagbibigay ng halimbawa tungkol sa mga handaan na nag-uunahan sila doon sa mga reserved seats, kumbaga. Kaya sa kalaunan, mapapahiya. So, tingnan natin, no? Suriin natin ang ating mga sarili. Baka hindi natin napapansin, no? Dahil pari ako, dapat special ang pagkain ko. Dahil pari ako, dapat ibigay niyo sa akin. Kahit naman ibigay sa atin ng tao, lahat ng karangalan, papuri o palakpak, hindi nangangahulugang makakarating tayo sa langit. Gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Sa tulong ng mahal na Birhen, nawa ay patuloy tayong matutong magpakumbaba na kahit na siya ay ina ng Diyos, ay patuloy pa rin siyang naging mababa, patuloy na naglingkod at naglilingkod magpasa hanggang ngayon, kahit nga siya ay kirunahan na bilang reyna. Ito nawa yung mas mapulot natin na halimbawa sa patuloy na ipinuturo din ni San Carlos Borromeo. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunganawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eucharistia na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami.
Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna. Patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana. Ngayong si San Carlos ay aming ginugunita, ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan, ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo, sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas sa panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat ng patuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ating katahimikan. Purihin Siya habang tayo'y may buhay. Sambahin Siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos sa may pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating pagkukulan ng panalangin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, halikayo at samahan. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw ng walang hanggan. Mamaya po ay inaanyayahan kayo para sumalubong sa pagdating po ng mahal na Birhen ng Loreto. At bukas ay ang pagdating naman ng mahal na pong Jesus Nazareno. Meron na pong available na panyo para sa pagsalubong bukas. So ito po yung iwawagayway sa pagdating ng Nazareno at ito rin po yung maaari niyong ipunas doon sa imahin ng Nazareno at pwede niyo pong ibigay sa mga taong may sakit o sa inyo mismo para maging gabay din ninyo at lagi magpaalala na kasama po ninyo ang mahal na ina at ang Nazareno sa inyo pong pinagdaraanan. So sa opisina po, makipag-coordinate na lang kung paano po ito, paano po kayo makaka-avail ng panyo. Sumainyo ang Panginoon, Sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exulis pilieve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilios tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et ia Jesum benedictum, fructum ventris tui,
nobis, posoc exilium ostende. O clemens, o pia, dulcis Virgo Maria. Pray for us, the Holy Mary, Mother of God. that we may be the maid of promises of Christ. Let us pray. Almighty and everlasting God, by the cooperation of the Holy Spirit, you prepared the body and soul of Mary, glorious Virgin and Mother, to become the worthy habitation of your Son. Grant that by her gracious intercession, in whose commemoration we rejoice, we may be delivered from the present evils and from everlasting death. To the same Christ, our Lord, Amen. may the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Good morning, Father. Nuestra Señora de Soledad, inang mapakis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos na atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan. Si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inang tunay, kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mo, ng anak mong minamahal. Nuestra Señora de Soledad, nang mapagkis ng mga nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka,